Asa na yung bata ngayon? Nasa bahay na po, nailabas na po namin. Okay. October 11 pa, no? Opo. Mga ilang araw siya na ano sa hospital? Bali po 49 days siya. Ngayon, nagre-recover na sa bahay. May follow-up check-up po siya noong December 2. Hindi po natignan ng doktor kasi po walang doktor. Tapos may follow-up check-up ulit po noong December 9. Hindi na naman po natuloy. Dahil? Wala po yung doktor. Inabot po kami ng alas 10 ng gabi. Saan ba? Saan? Sa JBL po. Ano San yung Fernando. JBL? San Fernando. Ano ito? Private? Public po. Public hospital? Opo. Walang doktor? Anong oras ba ninyo, check up lang, di ba? Opo. May schedule Follow-up naman. check-up po. Bakit wala raw doktor? Nag-oopera po nung ADOS, tapos nung sumunod po, hindi po sinabi, sabi lang sa amin, wala pa yung doktor. Naghintay kami hanggang gabi. Paano nyo nalaman na na-aksidente itong bata? Tinawag lang po sa akin, nasa oras po ako ng trabaho. Tinawag Tinawag lang po sa akin ng ate ko yung anak ko, tinakbo daw po sa ospital dahil na aksidente. Na-aksidente. Kasi po nakita siya nung nanay niya, nasa harapan, nasusunduin na siya sa harap ng school. Yung pedestrian po, dire-diretso naman yung truck, patawid na yung bata. Nakita naman natin doon sa video, no? Talagang medyo may kalalagyan tong driver na ito. Ngayon, dinatnan mo siya sa ospital, ano? Apo. Tapos, anong nangyari doon sa driver? Nandun ba yung driver? Nandun po yung driver, tsaka po meron yung si attorney Donna po. Sino yung attorney Donna? Ano siya? Sa legal office po ng Balanga City. Yung truck po kasi ay pagmamayari po ng LGU sa Balanga, Bataan. Opo. Pero nangyari ang aksidente sa Dinelopihan? Apo. Bakit nandun ang eskwela ng bata or ano? Doon po yung eskwela ng bata sa Dinelopihan, Bataan po. Dinelopihan. Sa New Iba San kasi Jose yung po. Dinelopihan sa Balanga, di ba? Apo, magkaiba po. Oo. Ngayon, pagdating nyo, nandun na si attorney Donna po. Donna. Sino pa nandun? Yung police, yung investigator po doon sa emergency. Emergency. Na inabutan ko po. Okay. So, na-hospital yung bata, no? Binigyan na ng ano? Piners aid po. Oo. Nag-first aid na siya. Tapos, ano ang sabi sa inyo ni Attorney Donna? Tinawag po ako, pinapunta po ako sa may munisipyo. Oo. Kausap ko po naman po yung driver. Saka po yung si attorney. Gumawa po kami nung sa kasulatan po. Saan kayo gumawa ng kasulatan? Doon po sa police station. Yung nakasagasa, may abogado na. Kayo, wala kayo abogado? Wala po. Wala po. Pinapirma kayo? Opo. Pumirma po ako doon kasi ang sinabi niya po, sasagutin niya ang lahat ng gastusin hanggang sa magumaling yung bata. Sa sinabi ko po na wala po akong trabaho, yung financial, mangangailangan po ako. Kasi may dalawa pang batang naiwan sa bahay. Nakalagay yun doon sa kasunduan? Opo. Sa madali, uunahan ko na. Hindi nasunod yung kasunduan, ano? Hulaan ko na yan. Opo. Okay. Kaya kayo nagre-reklamo ngayon dito. Opo. Yun ang mahirap doon eh. Marami na pong kaso dito na naidulog dito po sa amin, ano? Inaareglo na kaagad. Ito, masahol pa ito, may abogado na. Dahil nga, involved dito yung LGU. Opo. Pinapirma na kayo sa kasunduan. Tapos ngayon, binayolate yung kasunduan. So yung pulis, uhulaan ko na naman. Hindi na nag-file ng kaso, hindi na pinailan ng kaso yung driver. Ano po? Parang ganun na po. Kasi malis na po ako noon eh. Wala naman pong pinapirma sa iyo na parang affidavit of desistance. Naintindihan niyo po ba yun? Yung affidavit, kasulatan na kung hindi na kayo magsasampa ng kaso or kung may kaso man, Wala naman atras. Wala Wala naman. naman po akong pinirma. Bukod po sa kasunduan lang namin. Ma'am Lalaine De Leon, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, attorney. Ano na po ang update natin dito tungkol sa tulong na sinasabi ninyo na ibibigay doon sa bata? Opo, attorney. Last time po, nakapagbigay po kami ng in-kind kila kuya dyan po kay Mr. Bautista. And last week po, meron din po kami mga naibigay na in-kind. Maliban pa po yung mga nauna noon na may mga naibigay din po na financial assistance sa kanila. Opo. And right now po, nung last week po na nandito sila, nagre-request po sila ng reclining wheelchair para po dun sa bata. So yun naman po yung hinahanapan po namin ngayon. Nagkataon naman po kasi na naubusan na po kami ng wheelchair. So yun po yung hinahanap po namin, yung special na wheelchair po, reclining wheelchair daw po kasi ang kailangan. Pero yung other needs po ay may mga naibigay naman po kami, mga in-kind po para po dun sa bata.
Nagbigay naman po ng ano talaga sa bata sila. Okay. Kaya po yung inaanap po namin yung gamot, pinahanap din nila, walang mahanap pong gamot. Ang sinabi ko sa kanila, ma'am, yung assistance na lang, kung wala, ako na lang maghahanap para sa anak ko kasi po may kamahalan may po kamahalan yung yung mga gamot. Handa naman po bang sagutin ng LGU, Miss Lalaine, lahat ng gastusin po? Hindi pa ho tapos yung gastos para sa bata. Opo, yun din po yung inuusap nga po namin kasi po ako po, personal ko pong nakita naman po yung bata na dalaw po namin sa hospital. And Opo. na-feedback ko rin po yung kalagayan nga po ng pamilya. So talaga pong kailangan nila. Kaya ako po mismo nagsasabi din na yung kailangan po talaga ng assistance ng bata. Yung pong gamot na sinasabi ni Kuya, yun po yung panlinis dun sa sugat, ay hanggang nung last week po, nung galing po sila dito, wala po talaga kaming mahanap. Pero tuloy-tuloy pa rin po kami sa paghahanap. Kasi parang international brand po yata daw Kuya, yung panlinis, yung sinasabi niya pong gamot, ay panlinis po dun sa sugat ng bata. Pero continuous po kami. May kamahalan nga po. Pati po yung iba pa pong panglinis, pantapal po dun sa sugat ng bata. Sige po. So aware naman po kami at ang sinasabi naman po ng ating LCE ay talaga naman pong tutulungan po sila. Magandang hapon po, no? Kernel, ano po? Alam nyo naman po Yes siguro po, sir. itong naging kaso, no? Yes, sir. Yes, sir. Oho. Last October po yan, sir. Apo. May official report ba na binigay po sa inyo dyan? Yes po, sir. Na-spot report po namin to regarding dun po sa pangyayari at insidente po ito na ipasa po namin sa mga dapat pagpasahang mga opisina. Sige po. Meron po bang kaso na naipile dito sa driver? So meron po kaming ikinaso na reckless imprudence resulting to physical injury sa pedestrian po. Pero since na po at nakipag-usap naman po between parties at nagka-areglo po, hindi po namin masasabing areglo pa, nagkaunawaan po sa mga dapat ibigay, ay pansamantala lang po namin itinatabi po muna to. Ngayon po, taganang hindi po sila nagkaayos, bukas naman po ang aming opisina, sir, para tulungan po sila na may usad namin ang kasong ipapataw namin po. Opo. Yung po parati po ang ini-stress namin dito, no, ine-emphasize po namin, na yung kung sakasakali po, doon po sa mga aksidente, kung sakasakali po, yung at least, kung meron mga areglo, doon sa harap ng piskal po, i-file muna yung kaso, doon na sila mag-ayos. In the meantime, kung talagang gustong tumulong, nung naka-aksidente, ipagpatuloy nila yung pagtulong. Kasi katulad nga po, nagkaroon po tayo ng problema ngayon na mukhang dahil nga nakapirma na itong mga tao sa mga areglo, tinatago-taguan na lang po ng driver. Ano po? Pwede po ako makiusap sa inyo. Filean nyo po ng kaso. I-file po natin yung kaso. Yes, sir. Wala naman pong problema ron. Kaso nakausap po din namin yung parehas po na party at sumang-ayon naman po sila doon. Ngayon po, hindi naman po namin pwedeng ipilit doon kung ayaw po nila at maharang din po sa piskal. Pero sa pagsasabi niyo po, sir, wala pong problema. Hintayin na lang po namin si Sir Bautista rito at iusad po namin sige, yung pagpapile Kernel. ng kaso. Kasi ganito na lang. I-file po natin. Hindi ko kasi gusto yung nag-aareglo po sila. Yung kabila merong abogado. Nire-represent yung LGU. Sila po walang kaabo-abogado. Pinangakuan lahat. Pinapirma po ng kung ano man pong kasulatan nito. Pinapirma. Parang argabyado po na sila na nga po ang naging biktima. Hindi pa sila protektado. Supposed to be, dapat yung pulis pinoprotektahan tong mga biktima. So, Kernel, pakiusap ko na lang, filean po natin ang kaso muna. Bahala na sila kung makikipag-areglo sila doon sa piskal. At least, yung po ang trabaho ng piskal to find probable cause po. Yes, sir. Hindi po tayo pwedeng magdesisyon sa level po natin. Ano po? Ang gawin po natin, yes, kunin po natin yung information, sir, i-file po natin sa piskal. Bahala na po sila rin sa piskal. Sige po. Ano po, Kernel? Maraming salamat po, Kernel. Opo, sir. Kasi Wala madalas po dinudulog sa amin. Marami na pong kaso na inaano rito na pagdating doon, nagkakaareglo po. Minsan, hindi naman po kayo, no? Hindi naman po sa inyo, Kernel, ano? Yung mismo ang nag-i-encourage dahil nga, lagay natin dito, dahil LGU yun, sila na nag-i-encourage na wag na mag-file ng kaso.
pamangangakuan na lang po itong mga biktima na this and that, and then suddenly wala po, putol na po yung pagtulong. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Makakasa po kayo, sir. Maraming Wala po salamat naman, po, sir. Lieutenant Colonel Telosa. Maraming salamat po. Aasahan po namin nyo. Wala pong Papupuntahin ano, sir. po namin si Mr. Bautista dyan po sa police para matulungan nyo mag-file ng kaso. Ano po, sir? Opo. Personal Okay. po naman i-assist yan. Gaya po nung nangyaring una po at kami po hindi bumibitaw para sa kanya po. Okay, Maraming sige. salamat, sir. Sige, Colonel. Para kung sakasakali malinis man tayo, di ba, wala na tayong cargo na nagkaareglo ron, inareglo dito, doon. Ipasa na natin doon sa Fiscal's Office. Officially, kung gusto nila mag-atras ng demanda, nagampanan na lahat ng tulong sa kanila, mas mabuti doon sa Fiscal, sa harap ng Fiscal, para case closed po. Lieutenant Colonel, maraming salamat Yes, sir. po. Opo, sir. Asahan niyo po. Magandang hapon po. Thank you po. Intindihin nyo muna yung para sa bata. Kung ano man yung mga pinangako nila ngayon, nagagampanan nila, puntahan ninyo. Tapos, yun. Pagkatapos nun, ipagpatuloy nyo. Pabayaan nyo, ipile yung kaso. Opo. Kasi LGU involved, empleyado rin to sa Opo. LGU. Para naman magtanda ito eh. Baka mamaya, naareglo ko to. Kasi po nagbibigay siya ng pera, nagbigay siya, dumadaing din siya sa akin. Sabi niya, ganito lang sinasahod ko, nangutang lang ako. Kaya sabi ko, hindi ko siya mapersa rin. Oo, pero dapat, nakita mo naman, nakita natin sa video, nakita mo, Opo. alam mo, sa pedestrian lane, pag nakita mo ang pedestrian na tumungtong na rin sa mga linyang ganun, tigil ka na. At nakita po natin yung iba, tumigil na eh. Opo. Siya, dire-diretso pa. Medyo may abusado itong driver na ito. Opo. So, kailangan pailan ito para pumasok sa record niya, maareglo man, o pumayag man kayo, at least ma-record yung makita yung ginawa niya na yun. Wala respeto sa pedestrian eh. Tumatawid na yung mga tao, nagtigil na yung mga iba. Opo. Siguro, akala niya, LGU ko, truck to, bahala kayo dyan, sagasaan ko kayo, aregluin to. Sana makarating kay Mayor. Nakarating ba kay Mayor ito? Opo. Nakarating po. Siya Ano po yung sabi sa nagpadala inyo ni nung, Mayor? nung legal, po nila, si Attorney Donna, pinadala po nila. Pinadala? Opo. Sir, susubaybayan namin yan, Opo. Kung ano man tulong legal, lahat. Opo. Maraming Hanggang salamat sa- po. Yung inaano ko lang po, kung saan namin natulong yung hindi po kami pinagpapasa-pasa. Ayun po. Ayun po yung, kasi Direktahan na direktahan po. na lang po. Kasi pupunta po kami doon, lilipat na naman Punta dito. muna kayo kay Ma'am Lalaine. Samahan na din po natin. Oo, pasamahan natin. Opo. Opo. Para pag pinagpasa-pasa kayo, sabay-sabay na kami pagpasapasahan na rin nila. Sige, para at least alam din namin na pinagpasapasahan kami. Opo. Sige. Opo. Maraming salamat. Schedule na lang po natin, no? Opo, Ma'am ma'am. and sir, pupunta po tayo doon sa office ni Ms. Lalaine at nakausap naman natin si Mayor. Siguro rekta na tayo, attorney kay Mayor. Yeah. Nasa Opo. meeting lang daw po si Mayor ngayon pero willing po siyang tumulong. Ma'am Mary Joy, magandang hapon po. Ganang hapon po, ma'am. Opo. Napakinggan niyo po si Attorney Dan at gayon din po sila Ms. Lalaine and Colonel Tolosa na imo-monitor po namin yung case po ni Maria Ramzia Bautista, yung anak po ninyo, ma'am, para tuloy-tuloy po yung paggaling po ng bata. Hanggat maaari, kung sakasakali man, kung maganda yung gagawin nila sa mga susunod na, magbibigay po kami ng update. Opo. Maaari rin kami magpasalamat sa kanila. Opo. From now on, ganun po. Susubaybayan natin ito. Umasa po kayo. Okay, Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Ma'am Mary Joy, maraming salamat po. Pupunta po kami dyan sa Bataan po, ma'am, ha? Opo, ma'am. Thank you po. Salamat Maraming po. salamat. Ramzia, magpagaling ka, ha? Magpapapunta kami ng reporter dyan. Sabihin mo sa reporter namin kung ano yung mga kailangan mo and yung mga medical assistance. Baka may maitulong din po ang ACT-CIS party list, yung office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Okay po? Opo. Sige po.